The Filipino Channel is proud to present its first full-length film, a story that reflects the Filipino now, wherever they may be. A mother's story, and in her first solo starring role, in her most challenging, Pokwang. Napalayo lang ako sa mga anak ko pero hindi ako naging masama. Kung yun ang magiging batayan, edi lahat ng mga babaeng OFW ay masasamang ina. Finally, yung pagtsatsaga ko at paghihintay ko, mga dasal ko, di ba, dininig ni God. Thank you. At nakakaloka, correct me if I'm wrong, kasi siguro yung sa dinami-dami ng komedyanteng nabigyan ng pagkakataon, eto nga, natuloy na yung pangarap kong launching movie. At ako lang ba ang kauna-unahang mabibigyan ng drama na launching movie sa komedyante? No? Oo nga, no? Ang taray. Kaya masaya kasi ginawa ko to na talagang very challenging sa pagkatao ko bilang masayahin akong tao. Yung karakter ko dun sa movie, bilang isang ina na OFW, eh hindi naman talaga lumayo ng bonggang-bongga sa pagkatao ko bilang si Marieta Subong sa toong buhay. So, ang dami kong pinaghugutan na totoong naranasan ko sa buhay. Sasama ka naman sa akin sa tour ko abroad, di ba? Naku, salamat. Hulog ng langit yan, anak. Bukod sa talent fee, meron pa tayong $30 per DM. $210, tapos times... Ay, malaki-laki! Bongga! Sige, gusto ko yan. Nay, bakit hindi ka na bumalik? Si Ate V nga, binalikan si Claudie sa pelikulang Anak. Eh, Vilmanian ako, no? Hindi ko kayang iwanan itong mga anak ko, Nay. Kakayanin mo, anak. Alang-alang sa kinabukasan ng mga anak mo. Tandaan mo to. I shall return. A mother story is not all about citizenship or legality or being illegal or not legal. It was really about a mother who had to make a decision for her family. Sometimes there are just crossroads in your life, and the character of Pokwang was just in a crossroad, and with just one mistake or one decision, life just changed. Remedios! Hala! Uy, bakit ang puti-puti mo na? Bakit ba hindi ka na lang kasi dito magstay? Hindi kaya ng sikmura ako na maging isang illegal. Hello! Ano ba? Ilang milyong Pinoy na ang hindi lumingon sa Pinas. Isa na ako doon, ano? Yung team namin ni Direk Jandy, kasi siya, sobrang mapagmahal siya sa nanay niya. Tapos ako naman, sobrang mapagmahal naman ako doon sa mga anak ko bilang ina. So, nung pinagsama naming dalawa yun, talagang, kasi nung ginagawa yung movie, may sakit yung nanay niya. Sinabi niya sa akin na, mahal na mahal ko yung nanay ko, Poki. At ikaw bilang nanay ka, mahal na mahal mo yung mga anak mo. So, ito yung pelikula na ibibigay natin para sa kanila, sa mga ina at anak. Kaya anong ginagawa namin doon? Ang motivation, parang titigan na lang kami dalawa eh. Nagtititigan na lang kami. Sakit ng mga bawat eksena. Lalong-lalo na doon sa mga ina na piniling lumayo para sa mga anak. Dahil sa illegal status mo, ni Katiting wala kang karapatan dito sa Amerika. Are you sure about this? It's cheap labor. I told you! Do not hurt the dog like that. You're so stupid. The physical disconnection that Pokwang decided and sacrificed over makapagpadala lang ng pera sa pamilya, it's not to judge, to say na huwag kang maging illegal. It does not mirror more about the OFW's plight, but more about the basic core of just being a mother and just wanting to provide about her children. Ikaw bang nanay ko? Nanay. Akong nanay. Naku. King. Lahat tayo makaka-relate eh. Kasi ako nung bata ko, singer kasi yung mami ko dati sa banda eh. Sa Cruise Clan eh. So, may times sa isang taon ata na nasa ibang bansa sila kasi tumutugtog. Eh kahit, siyempre, pag bata ka, yung ganong katagal, matagal yun para sa'yo eh. Alam mo yung miss na yung magulang mo na hindi ka niya na nakitang lumaki
Diba? So yung ang sakit din para sa'yo. Nay, asan yung manika ko? Bakit mas excited pa silang makita kung ano nilalaman ng balikbayan box kaysa sa akin? 7 taon kang nawala, anak. Nasanay na silang wala ka. Ang role ko po sa movie, isang masiyahing bata na hindi po kilala yung nanay niya. Ang nanay ko po si Tita Pokwang, kapatid ko po si Kuya Raver, tatay ko naman po si Tito Noni. Nang dahil sa'yo, nagkawatak-watak tong pamilya na to eh. Nakakahiya! Sige na. Ako na yung nakakahiya. Ako na yung may kasalanan ng lahat. Ang sarap ng buhay mo. Hindi mo naranasang mapuyat sa pag-aalaga kay Queenie habang nag-aagaw buhay siya. Palagay ko, yung pangangalaga sa relasyon at sa pamilya kahit malayo. Feeling ko, nag-succeed yung pelikula kung napaisip ang tao kung papaano pa nila mas mapapanatili ang kanilang relasyon, ang relasyon ng mga anak, sa nanay, o sa kahit malayo sila. Dahil sa may teknolohiya naman. Hindi ka mala nakapag-Skype. Na gaya ng ginagawa ng mga OFW na araw-araw nakikita ang pamilya nila sa computer. Ano nangyari sa'yo doon? And the life of the Filipinos outside of the Philippines is a life wherein they live in a landscape that's so foreign. That's the story of every OFW. It may be a sad story, it may be a happy story or a triumphant story in the end. But this is our tribute to the sacrifice of all the mothers who have taken this route. Lahat gagawin mo para sa kinabukasan ng anak mo, di ba? Pero ito masasabi ko sa'yo. I deserve to be treated like a decent human being. Para sa lahat po ng mga ina, anak, buong pamilya, ito po ang pelikula na hindi niyo po dapat talagang palampasin ng bonggang-bongga. Dahil talagang kakapit po sa mga puso ninyo ito, lalong-lalo na po yung mga nanay natin, mga magulang natin na malayo sa mga pamilya nila rito sa Pilipinas. Para po sa inyo to. A mother's story. My mother is beautiful, isn't she? Maganda ang nanay ko. Hindi naman, di ba?